Sa gitna ng bumubulong na bagyo, naglalakbayway sina Marco at Joy sa makipot na daan ng kabundukan ng Sierra Madre. Ang utak kanilang mga flashlight ang tangking liwanag na pumipigil sa kanila mula sa pagkahulog sa madulas na lupa habang ang ulan ay walang tigil na bumubuhos. Tila mga luha ng langit na bumabalot sa kagubatan. Ang hangin ay malamig, nagpapakirot sa kanilang balat at ang amoy ng basang lupa ay umaaling-asaw sa paligid. Ang tahimik na kalikasan na karaniwang mapayapa ay tila may tinatagong lihim. Isang lihim na naghihintay lamang ng sapat na tapang upang mabunyag. Si Marco, na may suot na lumang jacket na tila nakita na ang daan-daang pakikipagsapalaran, ay nangunguna sa kanilang paglalakad. Ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik, ngunit sa likod nito ay may bahagyang pagkabalisa na kahit siya ay hindi maipaliwanag. Malapit na tayo, aniya, na halos hindi marinig dahil sa ingay ng ulan. Sabi ni Mang Romy, nasa dulo ng trail na to ang tren, hindi na nakabalik dito ang sinuman, Joy. Kami ang unang makakita nito sa matagal na panahon. Si Joy naman, na mas maingat sa bawat hakbang, ay may hawak na kamera sa kanyang kaliwang kamay habang ang kanan ay mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang backpack. Sigurado ka bang ligtas ito, Marco? Baka naman may dahilan kung bakit iniwan ito ng mga tao. Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng alaalalahanin, ngunit sa kabila ng kanyang takot, ang determinasyon sa kanyang mukha ay hindi matitinag. Ang dokumentaryong kanilang ginagawa tungkol sa mga misteryo ng kabundukan ay hindi lamang trabaho para sa kanya. Ito ay isang misyon. Ang daan ay nagiging madulas habang papalapit sila sa isang makitid na tulay na gawa sa kahoy na tila lumang-luma na at halos bumigay sa bigat ng kanilang mga hakbang. Sa ilalim nito, ang ilog ay rumaragasa. Ang tubig nito ay parang naghuhumiyaw sa galit. Si Marco ay humakbang ng walang pag-aalinlangan, ngunit si Joy ay huminto. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tulay. Baka naman may ibang daan? Tanong niya. Ngunit si Marco ay ngumiti lamang. Ang kanyang tapang ay tila nakakahawa. Walang ibang daan, Joy. Kung gusto mong makita ang tren, kailangan nating tumawid. Tugon ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa, ngunit may bahagyang panginginig. At sa wakas, tinawid nila ang tulay. Ang bawat hakbang ay parang hamon ng kapalaran. Pagkalipas ng ilang minuto ng paglalakad, narating nila ang isang lugar na tila nakalimutan na ng panahon. Sa ilalim ng makakapal na ulap, sa gitna ng mga higanting puno at gumagalaw na anino, naroon ang tren, malaki, madilim at nakakatakot. Ang mga bintana nito ay basag, ang mga bakal ay kalawangin, at ang mga pintuan nito ay nakabukas. Tila tinatawag ang sinuman na may lakas ng loob na pumasok. Ang tren ay parang isang halimaw na natutulog, naghihintay lamang ng tamang sandali upang magising. Si Marco ay lumapit. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa flashlight. Ang malamig na bakal ng tren ay tila bumalot sa kanya ng kakaibang enerhiya na nagdulot ng kilabot sa kanyang balat. Ito na yun, bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Ngunit sa likod ng kanyang tapang, naramdaman niya ang bigat ng kanyang nakaraan. Isang alaala ng pagkawala na hindi niya mabura. Ang lugar na ito ay tila may koneksyon sa kanyang ama na nawala sa kabundukan mahigit 2 dekada na ang nakalilipas. Si Joy naman ay tahimik. Ang kanyang kamera ay nakatutok sa tren. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-usisa. Bakit kaya iniwan ito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malalim. Ang sagot ay hindi malinaw. Ngunit ang lugar ay tila puno ng kwento. Mga kwentong nais magpahayag ngunit natatakot na marinig. Pumasok sila sa loob ng tren. Ang kanilang mga hakbang ay maingat. Ang kanilang mga flashlight ay gumagalaw upang suriin ang bawat sulok. Ang sahig ay madulas at basa.
Ang amoy ng kalawang ay masangsang at ang tunog ng ulan sa labas ay parang musika ng misteryo. Ang loob ng tren ay puno ng kakaibang marka, mga lumang kahon, sirang upuan, at mga piraso ng papel na tila may mga sulat na hindi natapos. Ang bawat sulok ay parang may kwento, ngunit ang kwento ay hindi buo. Habang naglalakad sila, naramdaman ni Marco ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang lugar ay tila bumabalot sa kanya. Ang bawat tunog at amoy ay parang bumabalik sa nakaraan. Joy, tingnan mo 'to, tawag niya. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Sa isang sulok, may nakita siyang lumang larawan. Isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng uniporme at sa gitna nito ay ang kanyang ama. Ang kanyang mga kamay ay nanginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi siya umiiyak. Ang tren na ito ay may koneksyon sa kanyang nakaraan. Ngunit ano ang koneksyon? Biglang narinig nila ang tunog ng pagkaluskos mula sa dulong bahagi ng tren. Ang kanilang mga flashlight ay sabay na tumutok sa direksyon ng tunog, ngunit wala silang nakita. Ang kanilang mga puso ay bumilis. Ang kanilang mga paghinga ay naging malalim. Ang misteryo ng tren ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Mayroong isang bagay sa lugar na ito na hindi nila naiintindihan. Ngunit ang takot ay hindi sapat upang pigilan sila. Sa kabila ng lahat, ang kanilang pag-usisa ay mas malakas kaysa sa kanilang takot. Muli silang naglakad, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa dilim, ang kanilang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanilang mga kagamitan. Ang tren ay parang isang maze, puno ng mga lihim na hindi madaling matuklasan. Ngunit si Marco, na puno ng tapang, at si Joy, na puno ng determinasyon, ay handa na harapin ang anumang hamon na naghihintay sa kanila. Ang misteryo ng tren ay hindi lamang tungkol sa lugar, ito ay tungkol sa kanila, sa kanilang takot, sa kanilang pag-usisa, at sa kanilang lakas ng loob na harapin ang hindi nila alam. Sa ilalim ng makapal na ulap ng gabi, bumabaybay sina Marco at Joy sa madulas na daanan ng kabundukan ng Sierra Madre. Ang ulan ay walang patid na bumubuhos, bumabasa sa kanilang mga jacket at nagiiwan ng malamig na dampi sa kanilang balat. Sa bawat hakbang ang putik ay humahalik sa kanilang mga bota. Ang tunog ng paglusak ay parang mabibigat na buntong hininga ng lupa. Sa malayo, ang tunog ng agos ng isang ilog ay sumasabay sa ritmo ng pagbagsak ng ulan. Parang isang babalana na ang kabundukan ay buhay at nagmamasid. Malapit na tayo, bulong ni Marco, nakatingin sa hawak niyang lumang mapa na may mga guhit ng tinta na halos nabubura na. Sinalubong siya ni Joy ng isang tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may bakas din ng pananabik. Sa ilalim ng liwanag ng kanilang flashlight, ang mga anino ng mga puno ay sumasayaw, parang may mga matang nagmamatyag mula sa dilim. Ito ba talaga ang tamang daan? Tanong ni Joy. Mas binilisan ng hakbang upang makasabay kay Marco. Parang masyado ng tahimik. Hindi ko gusto ang pakiramdam ng lugar na ito. Sigurado ako po, sagot ni Marco, ngunit may bahid ng pagkabalisa sa kanyang tinig. Ang lugar na ito ay hindi bago sa kanya. Sa katunayan, ng bawat puno, bawat liko ng daan ay may dalang alaala. Mga alaala ng huling pagkakataong nakita niya ang kanyang ama. Ngunit hindi iyon sinabi ni Marco kay Joy. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hawak ang mapa, ngunit hindi dahil sa lamig. Sa wakas, narating nila ang isang lumang rails ng tren na halos natatakpan na ng mga damo at lumot. Ang bakal ay kalawangin at ang mga putol na kahoy na dating sumusuporta dito ay nabubulok na. Sa dulo ng rails, isang malaking tren ang nakatayo, tila isang higanteng nilalang na natutulog sa gitna ng kagubatan. Ang katawan nito ay may mga bakas ng panahon, mga gasgas, mga bitak, at mga marka ng kalawang.
Ang bintana nito ay basag-basag at ang pintuan ay bahagyang nakabukas, parang inaanyayahan silang pumasok. Diyos ko, bulong ni Joy, hindi mapigilang lumapit sa tren. Ang kanyang kamera ay agad niyang inilabas, kinukunan ang bawat detalye. Ito na nga ang hinahanap natin, ang inabandonang tren ng Sierra Madre. Hindi sumagot si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa tren, ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Ang bigat ng alaala ay bumalik sa kanya. Ang huling gabi na nakita niyang buhay ang kanyang ama. Ang mga salitang binitiwan nito na tila may lihim na nais iparating. Ang tren na ito ang huling lugar na pinuntahan ng kanyang ama bago ito nawala. Marco, tawag ni Joy. Okay ka lang? Ha? Oo. Mabilis niyang sagot. Pasok tayo. Pagpasok nila sa tren, agad silang sinalubong ng amoy ng kalawang at lumang kahoy. Ang sahig ay basa at madulas at ang bawat hakbang nila ay nagiiwan ng tunog na parang nagpoprotesta ang tren sa kanilang presensya. Sa liwanag ng kanilang flashlight, nakita nila ang mga upuan na natatakpan ng alikabok, mga sirang bintana na nagbibigay daan sa ulan, at mga karatula na hindi na mabasa dahil sa kalumaan. Ang daming iniwang gamit, sabi ni Joy habang iniikot ang kamera sa paligid. Parang biglaan ang pag-abandona nila dito. Baka may dahilan. Sagot ni Marco, ang kanyang boses ay mababa at puno ng pag-iingat. Habang naglalakad sila papunta sa dulo ng tren, napansin ni Marco ang isang kakaibang marka sa sahig, parang mga gas-gas na hindi natural. Isinundan niya ito hanggang sa isang pinto na tila mas bago kaysa sa iba. Ang pinto ay may kandado, ngunit tila ito ay pilit na binuksan dati. Joy, halika pa na, tawag niya. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa malamig na bakal ng pinto. May kakaiba dito. Bago pa man makalapit si Joy, isang malakas na ingay ang pumuno sa paligid. Isang tunog ng pagbagsak ng lupa mula sa labas. Sinundan ng pagyanig na parang ang buong tren ay gumagalaw. Napatingin sila sa isa't isa, ang kanilang mga mata ay puno ng takot at tanong. Anong nangyayari? Sigaw ni Joy. Lumabas tayo dito, bilis. Utos ni Marco. Ngunit ang kanyang kamay ay hindi bumitaw sa pinto. Sa kabila ng panganib, may kung anong puwersa ang nagtutulak sa kanya na manatili. May lihim na kailangang matuklasan at alam niyang konektado ito sa kanyang ama. Sa ilalim ng makapal na ulap ng gabi, dumaan ang isang malamig na ihip ng hangin sa kabundukan ng Sierra Madre. Ang ulan ay walang tigil na pumapatak, bumubuo ng mga maliliit na ilog sa makitid na daanan ng putik. Ang mga puno ay tila mga higanting anino na nagbabantay sa bawat hakbang ni Marco at Joy. Sigurado ka bang dito iyon? Tanong ni Joy habang pinupunasan ang basang lente ng kanyang kamera. Ang kanyang boses ay bahagyang natatakpan ng tunog ng ulan na pumapatak sa makapal niyang kapote. Dito iyon, sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga ng determinasyon habang hawak ng isang lumang mapa. Sinabi ng guide na sa lugar na ito matatagpuan ang tren. Sa kabila ng dilim, may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Isang halo ng pagkasabik at takot. Hindi niya sinabi kay Joy ang tunay na dahilan kung bakit niya gustong makita ang inabandonang tren. Sa loob ng maraming taon, ang misteryo ng pagkawala ng kanyang ama ay tila isang sugat na hindi gumagaling. At ngayon, tila ang tren na ito ang susi sa mga sagot na matagal na niyang hinahanap. Nang marating nila ang isang lumang riles, tumigil si Marco. Ang mga bakal nito ay kalawangin at halos natatakpan na ng damo at lumot. Sa unahan, bahagyang natatakpan ng mga baging at halaman ang tren na kanilang hinahanap. Ito ay parang isang halimaw na natutulog sa gitna ng kagubatan, malaki, madilim at nakakatakot. Diyos ko, bulong ni Joy habang itinutok ang kamera sa tren.
parang eksena sa horror film. Dahan-dahang lumapit si Marco. Ang bawat yabag ay nagiiwan ng malalim na marka sa basang lupa. Nang hawakan niya ang pinto ng unang bagon, naramdaman niya ang lamig ng bakal, magaspang at basa mula sa ulan. Itinulak niya ito at tumunog ang kalawangin nitong bisagra. Isang mahabang, matinis na tunog na tila bumasag sa katahimikan ng kagubatan. Sa loob tumambad sa kanila ang isang madilim na mundo. Ang mga upuan ay sira-sira, ang mga bintana ay basag, at ang sahig ay madulas sa lumot. Ang amoy ng kalawang at lumang kahoy ay tila sumasakal sa hangin. Parang may iniwan sila ng mabilisan, sabi ni Joy, habang iniilawan ng paligid gamit ng flashlight. Ang liwanag nito'y tumama sa isang lumang maleta na nakabukas, puno ng mga papel na may mga sulat sa banyagang wika. Ano kaya ang nangyari dito? Ngunit bago pa siya makapagtanong ulit, biglang nagbago ang ekspresyon ni Marco. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang bagay sa sahig, isang pangalan na nakaukit sa isang piraso ng kahoy. Santiago ay bulungan niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sino iyon? Tanong ni Joy. Pangalan ng tatay ko, sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata gwisanan hindi maalis na sa ukit. Ang tren na ito, may kinalaman siya rito. Biglang narinig nila ang isang kakaibang tunog mula sa likod ng bagon. Isang mahinang kaluskos, parang may gumagalaw. Pareho silang napalingkon. Ang kanilang mga puso ay bumilis ang tibok. Ang flashlight ni Joy ay mabilis na naghanap sa pinagmula ng tunog, ngunit wala siyang nakita. Pakahayop lang, sabi ni Joy, subalit halata sa kanyang boses ang kaba. Baka, sagot ni Marco, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa flashlight. Ang tren na ito ay tila may sariling buhay, isang presensyang hindi nila maipaliwanag. Habang patuloy silang naglalakad sa loob ng tren, naramdaman ni Marco ang bigat ng bawat hakbang, hindi lamang dahil sa basang sahig, ngunit dahil din sa bigat ng emosyon. Ang mga piraso ng alaala ng kanyang ama ay nagsisimulang magbalik. Ang mga kwento nito tungkol sa misteryosong trabaho, ang mga gabi ng hindi pag-uwi, ang araw na bigla itong nawala. Nang marating nila ang dulo ng bagon, may nakita silang isang pinto na bahagyang nakabukas. Sa loob nito'y may liwanag na tila nanggagaling sa isang lumang lampara. Nagkatinginan sina Marco at Joy, kapwa nagtatanong kung sino o ano ang nasa likod ng pintong iyon. Malamig at mabigat ang hangin sa kabundukan ng Sierra Madre nang dumating sina Marco at Joy sa lugar na sinasabi ng mga lokal na nagtatago ng isang lihim, ang inabandonang tren. Ang ulan ay bumubuhos ng walang tigil, nagpapabigat sa lupa at nililikha ang tunog ng tubig na tumatama sa mga dahon. Sa bawat hakbang nila sa makitid na daan, ang putik ay dumidikit sa kanilang sapatos at ang mga anino ng malalaking puno ay tila mga multong nagmamasid sa kanila. Sigurado ka ba dito, Marco? Tanong ni Joy, habang mahigpit na hawak ang kamera na nakasabit sa kanyang leeg. Nasa tono ng kanyang boses ang pag-aalinlangan, ngunit hindi ito sapat upang pigilan ang kanyang determinasyon. Ang nasabi ng mga matatanda, may masamang nangyari sa tren na iyan noon. Mas lalong dapat nating alamin, di ba? Sagot ni Marco, nakangiti, ngunit may bahid ng kaba sa kanyang mga mata. Ang lamig ng ulan ay tumatago sa kanyang jacket, ngunit hindi iyon naging hadlang. Hindi tayo nagpunta rito para umatras at saka baka ito na ang sagot sa matagal ko ng mga tanong. Sa wakas natagpuan nila ang tren, isang matandang halimaw na bakal na nakatago sa gitna ng kagubatan. Ang katawan nito ay natatakpan ng kalawang. Ang mga bintana ay basag at ang mga gulong ay halos nilamunan ng lupa. Ang paligid nito ay tila nakalimutan na ng panahon, ngunit may kakaibang presensyang bumabalot dito na parang may mga matang
nagmamasid kahit wala namang tao. Lumapit si Marco at hinawakan ang malamig at magaspang na bakal ng tren. Ang daming kwento tungkol dito, aniya. Pero walang nakakaalam ng totoo. Ang sabi ng iba, ginamit daw ito para sa mga illegal na gawain. Ang iba naman, sinasabi nilang may mga taong nawala rito. Pero bakit parang konektado ka sa tren na to? Tanong ni Joy habang kinukunan ng video ang paligid. Parang mas naman personal ito para sa'yo. Hindi sumagot si Marco. Sa halip sinilip niya ang loob ng tren sa pamamagitan ng sirang pintuan. Madilim sa loob at ang amoy ng kalawang at lumang kahoy ay sumalubong sa kanila. Kinuha niya ang flashlight mula sa kanyang bag at iniligid ang liwanag sa mga upuan, sahig at dingding. May mga kakaibang marka sa mga ito, parang mga simbolo o code na hindi nila maunawaan. Ang creepy, bulong ni Joy habang sinusundan si Marco papasok. Ang bawat yapak nila ay nagiiwan ng tunog ng kahoy na tila bibigay anumang sandali. Parang may nagtatago dito. Habang naglalakad sila sa makitid na pasilyo, biglang may narinig silang kaluskos mula sa likuran. Napahinto sila at ang tanging tunog na naririnig nila ay ang malalakas na tibok ng kanilang puso. May tao ba? Tanong ni Joy. Bumubulong, ngunit nanginginig. Siguro hayop lang. Sagot ni Marco. Ngunit halata ato sa kanyang mukha na hindi siya sigurado. Patuloy silang naglakad hanggang sa makarating sila sa isang saradong pinto sa dulo ng tren. Nakapintura sa pinto ang isang pulang simbolo na tila isang babala. Nang hawakan ni Marco ang hawakan ng pinto, biglang sumigaw si Joy. Marco, tumigil ka! Aniya habang tinuturo ang sahig. Ang bahagi ng tren na kanilang tinutuntungan ay nagsisimula ng magbigay. Mabilis silang umatras ngunit sa proseso, nadulas si Marco at muntik nang mahulog sa butas na biglang lumitaw. Nahawakan siya ni Joy sa huling sandali at magkasama silang napabagsak sa sahig. Okay ka lang? Tanong ni Joy, habol ang hininga. Oo, sagot ni Marco, tumayo at tumingin muli sa pinto. Sa kabila ng nangyari, hindi niya maiwasang maramdaman ang matinding pang-akit ng pinto. Kailangan nating malaman kung anong nasa likod nito. Ngunit bago pa niya mabuksan ang pinto, isang malakas na tunog ang yumanig sa tren. Ang lupa sa paligid ay tila gumagalaw at ang tunog ng pagbagsak ng mga bato mula sa bundok ay narinig nila. Napatingin sila sa isa't isa, parehong alam na kailangan nilang kumilos at mabilis. Sa gitna ng tag-ulan, sumuot ang diip ni Marco sa makitid na daan patungo sa kabundukan ng Sierra Madre. Ang ulan ay parang walang balak tumigil, bumubuhos ng walang patid habang ang makapal na ulap ay unti-unting bumalot sa paligid. Sa likuran ng sasakyan, abala si Joy sa pag-aayos ng kanyang kamera. Naka-raincoat siya, ngunit basa na rin ang laylayan ng kanyang pantalon. Sigurado ka bang dito yun, Marco? Tanong ni Joy, sabay tingin sa kanya. Ang tinig nito ay may halong kaba at pagkasabik. Oo, sagot ni Marco, hindi lumilingon. Sinabi ng mga lokal na may lumang tren sa dulo ng daang ito. Matagal na raw itong inabandona. Kung totoo na nga nandyan pa, malalaman natin ngayong gabi. Hindi sumagot si Joy. Sa halip tumitig siya sa bintana. Pinagmamasdan ang mga puno at bato sa gilid ng daan. Ang dilim ng gabi ay parang kumakain sa kanila at ang tanging liwanag ay mula sa headlights ng diip na tila hirap na rin sa makipot at basang daan. Makalipas ang halos isang oras na biyahe, tumigil sila sa isang clearing. Sa harap nila, isang makitid na trail ang umakyat sa gilid ng bundok. Bumaba si Marco at kinuha ang flashlight mula sa kanyang bag. Si Joy naman ay sumunod, hawak ang kamera. Habang naglalakad sila, ang tunog ng ulan ay tila mas lumalakas, pumapalo sa mga dahon at bato sa paligid
Madulas ang lupa at ang bawat hakbang ay tila may banta ng pagkadulas. Ang creepy naman dito, bulong ni Joy, kahit alam niyang naririnig siya ni Marco, pero exciting din, ngumisi si Marco. Kaya nga tayo nandito, 'di ba, para sa mga ganitong klaseng kwento. Pagkalipas ng ilang minuto, natagpuan nila ang hinahanap. Sa gitna ng makapal na kagubatan, naroon ang tren. Ang mga lumang bagon nito ay nakahimpil sa isang abandonadong rails. Kalawangin ang mga pinto at bintana at ang mga nagulong nito ay halos nakabaon na sa lupa dahil sa mga taon ng pagkakalimot. Sa ibabaw ng tren, may mga gumagapang na baging at damo. Parang sinasakop na ito ng kalikasan. Wow! Bulalas ni Joy. Sabay kuha ng ilang shot gamit ang kanyang camera. Parang eksena sa horror movie. Lumapit si Marco sa tren at hinawakan ang malamig na bakal ng isang pinto. Tara, pasukin natin. Napakunot ang noo ni Joy. Sigurado ka? Mukhang delikado, baka bumigay ito. Ngunit hindi na siya pinansin ni Marco. Binuksan nito ang pintuan at kasabay ng tunog ng kalawang na pumutok. Bumungad sa kanila ang loob ng bagon. Amoy kalawang at lumang kahoy ang sumalubong sa kanila. Ang sahig ay basa at ang mga upuan ay halos wala ng laman. Tanging mga sirang bahagi at kalat ang naiwan. Pumasok si Joy. Hawak pa rin na ang camera. Ang ilaw mula sa flashlight ni Marco ay nagbigay ng anino sa mga dingding na parang gumagalaw ang mga ito. Habang iniisa-isa nila ang bagon, napansin ni Marco ang ilang kakaibang marka sa sahig. Parang mga gasgas na tila gawa ng matitigas na bagay na hinihila. Anong tingin mo rito? Tanong niya kay Joy. Itinuro ang mga marka. Lumapit si Joy at kinuhanan ito ng larawan. Mukha na ngang may nangyari dito. Pero ano kaya? Bago pa sila makapag-usap ng mas mahaba, isang malakas na kaluskos ang narinig nila mula sa kabilang bagon. Napatingin sila sa isa't isa, parehong nanlaki ang mga mata. May tao ba? Bulong ni Joy. Halos hindi makagalaw. Mananatili ba tayong tanong ng tanong o aalamin natin? Ani Marco, pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit kahit siya ay ramdam ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Lumapit siya sa pintuan ng sumunod na bagon, dahan-dahang binuksan ito. Sa loob mas madilim. Ang ilaw ng kanyang flashlight ay sumulyap sa mga sirang upuan. Ngunit wala siyang makita. Gayunpaman, ang amoy ay mas kakaiba. Masangsang, parang pinaghalong kalawang at naaagnas na kahoy. Naglakad siya ng dahan-dahan habang si Joy ay nasa likuran niya, hawak ang kamera na parang sandata. Bigla sa gilid ng kanyang paningin, may gumalaw. Napahinto siya at naramdaman niyang humigpit ang hawak ni Joy sa braso niya. Marco, mahina nitong sabi. Bago pa siya makasagot, narinig nila ang tunog ng isang bagay na bumagsak. Sa likuran nila, ang pintuan ng unang bagon ay biglang sumara ng malakas. Ang ulan ay tila walang tigil na bumubuhos mula sa madilim na langit. Binabasa ang makikitid na daan sa kabundukan ng Sierra Madre. Sa kabila ng dilim ay patuloy na umuusad sina Marco at Joy. Ang kanilang mga flashlight ay naglalabas ng maliliit na sinag ng liwanag na sumasalubong sa makakapal na ulap ng hamog. Ang tunog ng mga patak ng ulan sa mga dahon ay parang mga bulong na mga nilalang na nagmamasid mula sa dilim. Sigurado ka bang ito ang daan? Tanong ni Joy. Ang boses niya ay may bahid ng kaba, ngunit nananatiling matatag. Hawak niya ang kanyang kamera, mahigpit na nakapulupot sa leeg upang hindi mabasa ng ulan. Oo, sagot ni Marco, habang tinuturo ang isang madamong landas na tila hindi na nadaanan ng tao sa maraming taon. Sabi ng matandang nakausap ko sa bayan, narito lang daw ang tren. Hindi tayo pwedeng umatras ngayon. Ang kanilang mga bota ay sumisiksik sa basang lupa, nag-iiwan ng malalalim na bakas. Sa bawat hakbang ay tila mas lumalalim ang dilim at ang hangin ay nagdadala ng
kakaibang lamig na parang may kasamang babala. Hanggang sa wakas, sa gitna ng makakapal na halaman, lumitaw ang silhouette ng isang bagay na tila hindi na dapat naroroon, ang tren. Ito ay nakatayo roon, parang isang halimaw na inabandona ng panahon. Ang mga bakal nito ay kalawangin, ang mga bintana ay basag, at ang mga pintuan ay bahagyang nakabukas. Tila nagaanyayang pumasok ang sinumang may lakas ng loob. Ang creepy, bulong ni Joy, ngunit ang mga mata niya ay kumikislap sa pananabik. Sinong mag-aakalang may ganito sa gitna ng kagubatan? Halika, sabi ni Marco, na parang hindi narinig ang sinabi ng kasama. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tren. May halong pag-usisa at isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Tila may humihila sa kanya papalapit, isang bagay na mas malalim pa sa simpleng pagkamausis. Pagpasok nila sa loob, bumungad sa kanila ang isang tanawing mas nakakakilabot kaysa sa inaasahan nila. Ang sahig ng tren ay basang-basa at ang mga upuan ay natatakpan ng makakapal na agiw at lumot sa dingding. May mga kakaibang marka, mga guhit na tila ginawa ng mga kuko o matutulis na bagay. Ang amoy ng kalawang at lumang kahoy ay sumisinganaw, nagpapalapot sa hangin. Anong nangyari dito? Tanong ni Joy habang kinukunan ng video ang paligid. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit hindi niya ito alintana. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, tumigil siya sa harap ng isang pintuan na may mga ukit na numero. 37. May kung anong kakaibang bigat ang naramdaman niya sa kanyang dibdib habang nakatitig sa mga numerong iyon. Ang kanyang mga alaala ay biglang bumalik sa isang araw noong siya ay 10 taong gulang pa lamang, nang ang kanyang ama, isang train conductor, ay bigla na lamang nawala ng walang paliwanag. Marco, okay ka lang? Tanong ni Joy, napansin ang biglang pananahimik ng kaibigan. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, itinulak niya ang pintuan. Umalingaw-ngaw ang isang nakakakilabot na tunog habang bumukas ito. At sa loob ng madilim na silid ay bumungad ang isang kumpol ng mga kahon na natatakpan ng mga sirang lona. Isa-isa nilang sinilip ang mga ito at doon nila natuklasan ang laman, mga lumang baril, alahas at pera na tila galing sa iba't ibang panahon. Smuggling, bulong ni Joy, ang kanyang boses ay puno itong pagkagulat. Ito ang dahilan kung bakit iniwan ang tren na to. Pero bakit sa gitna ng kagubatan? Bago pa man nila masagot ang tanong, isang malakas na dagundong ang umaling-aw mula sa labas. Umuga ang lupa at naramdaman nila ang pagbagsak ng ilang bato mula sa kisamin ng tren. Napatingin sila sa isa't isa, ang kanilang mga mata ay puno ng takot. May gumuguho, sigaw ni Marco. Kailangan nating makalabas dito. Ang ulan ay bumuhos ng walang tigil. Tila pinabalot ng kabundukan ng Sierra Madre ang sarili nito sa isang kurtina ng misteryo. Sa kabila ng lahat ng ito, si Marco at si Joy ay nagpupumilit na sumulong. Ang kanilang mga flashlight ay naglalabas ng manipis na liwanag na halos hindi makapenetrate sa makakapal na ulap ng hamog. Ang daan ay madulas, ang lupa ay basa at maputik. Ngunit hindi nila alintana ang hirap. Ang layunin nila ay malinaw, ang marating ang inabandonang tren na matagal nang binalot ng mga kwentong hindi maipaliwanag. Marco, sigurado ka ba dito? Tanong ni Joy habang iniangat niya ang kamera mula sa kanyang leeg upang punasan ang lens. Naka-jacket siya, ngunit ramdam pa rin niya ang lamig na dumadaan sa kanyang balat. Ang sabi ng mga lokal, may mga nawawala dito. Huwag kang mag-alala, sagot ni Marco, bagamat may bahagyang nginig sa kanyang boses. Mga alamat lang yun, at saka diba ito naman ang gusto mo. Dokumentado ang lahat. Ngunit nakaloob-looban ni Marco,
May ibang dahilan kung bakit niya gustong mahanap ang tren. Hindi niya maipaliwanag, ngunit ang lugar na ito ay tila may hawak sa kanya. Isang piraso ng kanyang nakaraan na hindi niya maintindihan, ngunit nararamdaman niya. Sa wakas na narating nila ang clearing kung saan nakatayo ang tren. Ang bakal na katawan nito ay kinain na ng kalawang, ang mga bintana ay basag, at ang mga gulong nito ay halos natatakpan na ng mga ugat ng puno. Ang tren ay tila isang halimaw na natutulog sa gitna ng kagubatan, tahimik, ngunit nagbabantang gumalaw anumang oras. Pumasok sila sa loob. Ang bawat hakbang ay nagdudulot ng tunog ng basag na kahoy at kalawang na bakal. Ang amoy ng lumang kahoy at basang lupa ay sumalubong sa kanila, kasabay ng malamig na hangin na tila bumalot sa kanilang mga katawan. Si Joy ay agad na naglabas ng kanyang camera at nagsimulang mag-record. Ang tren na ito, bulong niya sa mikropono, ay sinasabing ginamit noong panahon ng digmaan, ngunit bigla itong nawala na. Walang nakakaalam na nga kung bakit iniwan ito dito. Habang sinusuri nila ang loob, napansin ni Marco ang ilang kakaibang marka sa dingding, mga ukit na hindi niya mawari kung anong ibig sabihin. Joy, tingnan mo ito. Tawag niya, ngunit bago pa makalapit si Joy, biglang bumagsak ang isang bahagi ng bubong, dahilan upang sila'y magkahiwalay. Marco! Sigaw ni Joy mula sa kabilang bahagi ng tren. Ang boses niya ay puno ng takot at kaba. Sinubukan niyang maghanap ng daan pabalik, ngunit ang makitid na pasilyo ay tila mas lumiliit sa bawat hakbang niya. Si Marco naman ay natagpuan ang sarili sa isang madilim na bahagi ng tren. Ang kanyang flashlight ay nagpakita ng isang pintuan na bahagyang nakabukas. May kakaibang puwersa na nagtulak sa kanya upang pumasok. Sa loob, natagpuan niya ang isang lihim na kwarto. Ang mga kahon na nasa loob ay puno ng alikabok. Ngunit nang buksan niya ang isa, tumambad sa kanya ang mga lumang dokumento at ilang bagay na tila hindi dapat naroon. Mga baril, ginto, at isang lumang larawan. Ang larawan ay nagpalamig sa kanyang dugo. Ang isa sa mga lalaking naroon ay ang kanyang ama, nakangiti habang hawak ang isang kahon, nakatulad ng mga nasa harapan niya na ngayon. Ang kanyang mga kamay ay nanginig at ang kanyang puso ay nag-umpisang bumilis. Anong ginagawa mo rito, Itay? Bulong niya sa sarili, ngunit bago pa niya maproseso ang lahat, narinig niya ang isang malakas na kaluskos mula sa likod. Luminga siya, ngunit wala siyang nakita. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang flashlight, at ang malamig na hangin ay tila nagiging mas mabigat. Marco! Muling sigaw ni Joy, ngunit ngayon tila mas malayo ang boses nito. Ang dilim ay tila mas lumalalim at ang tren ay tila nabubuhay, bumubulong ng mga lihim na hindi dapat marinig. Sa gitna ng makapal na ulap ng Sierra Madre, ang kabundukan ay tila humihinga ng sarili nitong buhay. Ang ulan ay bumubuhos ng walang tigil mula pa kaninang hapon, bumabagsak sa mga dahon ng punong kahoy na tila mga kwerdas ng isang malungkot na awitin. Ang putik sa lupa ay gumagapang sa kanilang buta, at ang malamig na hangin ay pumapasok sa bawat butas ng kanilang makakapal na jacket. Ngunit hindi ito alintana ni Marco at Joy. Ang kanilang misyon ay malinaw: hanapin ang inabandonan ng tren na matagal ng laman ng mga alamat ng lugar. Sigurado ka bang dito tayo dadaan? Tanong ni Joy habang pinupunasan ang basang lente ng kanyang kamera. Ang liwanag ng kanyang flashlight ay bumalot sa basang mga dahon, nag-iiwan ng mahinang liwanag sa madilim na kagubatan. Oo, nakita ko ito sa lumang mapa. Malapit na tayo, sagot ni Marco. Ang boses ay puno ng kumpiyansa, ngunit may bahid ng kaba. Sa kabila ng kanyang tapang, mayroong isang mabigat na pakiramdam na bumabalot sa kanyang dibdib. Ang lugar na ito
ay hindi lamang tungkol sa tren. Ito rin ang lugar kung saan huling nakita ang kanyang ama 20 taon na ang nakalilipas. Ilang hakbang pa at sa wakas ay narating nila ang isang clearing. Sa gitna ng ulap at ulan, lumitaw ang tren, nakalublob sa gitna ng mga ligaw na halaman at puno. Parang isang halimaw na natutulog sa ilalim ng makapal na kumot ng panahon. Ang kalawang ay tila gumapang na sa bawat sulok nito. At ang mga sirang bintana ay parang mga matang ay tumititig sa kanila mula sa kawalan. Ang creepy nito, bulong ni Joy habang kinukunan ng video ang tren. Pero ang ganda rin, parang eksena sa pelikula. Si Marco ay tahimik, ang malamig na bakal ng tren ay tila humihigop sa kanya, hinihila siya, papasok. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa flashlight habang unti-unti siyang lumapit sa pinto ng unang bagon. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Ang tunog ng kalawang na pintuan ay parang sigaw sa katahimikan ng gabi. Sa loob ang tren ay mas madilim at mas malamig. Ang sahig ay basa, madulas, sa lumot at tubig ulan na tumagas mula sa sirang bubong. Sa bawat hakbang nila naririnig ang tunog ng kanilang sapatos sa kahoy na sahig. Ang mga upuan ay natakpan ng alikabok at basang tela at ang mga lumang bagahe ay nakakalat sa paligid. Parang may kwento ang bawat sulok, sabi ni Joy. Ang kanyang mga mata ay abalas sa pagtingin sa paligid. Ngunit si Marco ay tila hindi nakikinig. May nakita siyang kakaibang marka sa dingding, parang isang simbolo na hindi niya mawari. Ang kanyang dibdib ay biglang bumigat, parang may alaala na gustong bumalik, ngunit hindi niya magawang maabot. Marco, tingnan mo ito, tawag ni Joy. Ngunit nang lingunin niya ito, wala na si Marco sa tabi niya. Marco! Ang takot ay unti-unting gumapang sa kanyang boses. Samantala, si Marco ay nakarating sa likurang bahagi ng tren. Ang kanyang mga mata ay tumigil sa isang pinto na may kakaibang padlock. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinawakan niya ito. Bakit parang pamilyar ito? Sa kanyang pag-iisip, isang malalim na tunog ang narinig niya mula sa likod ng pinto. Parang may gumagalaw. Joy! Sigaw niya, ngunit ang ulan at ang kapal ng tren ay tila nilamon ang kanyang boses. Sa kabilang dako si Joy ay naglalakad pabalik sa pintuan ng tren. Ang kanyang flashlight ay nagtatapon ng liwanag sa bawat sulok. Ngunit sa bawat hakbang niya, pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Ang kanyang puso ay bumilis ng bumilis. At ang kanyang mga kamay ay halos hindi na makontrol ang panginginig. Bigla, ang tren ay parang umuga ng bahagya na para bang may malaking bagay na gumalaw sa ilalim nito. Pareho nilang naramdaman iyon. Pareho silang nakatingin sa dilim, naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak at ang dilim ng bundok ay tila mas lalong bumigat sa kanilang paligid. Ang ulan ay bumuhos ng walang tigil sa kabundukan ng Sierra Madre, parang isang kurtinang kinintuang pilak na humaharang sa liwanag ng buwan. Sa ilalim ng kadiliman, ang mga anino ng matatayog na puno ay nagmistulang higanteng mga bantay na nagmamasid sa bawat galaw ni Marco at Joy. Ang kanilang mga flashlight ang tanging liwanag sa gitna ng malagim na paligid, sumasalamin sa mga basang dahon at nagpapakita ng mga patak ng tubig na tila kristal sa hangin. Sigurado ka ba dito, Marco? Tanong ni Joy habang sinisikap niyang takpan ang kanyang kamera mula sa ulan. Mukhang delikado na ang daan. Joy, ito ang thrill na hinahanap natin, sagot ni Marco. Ang tinig niya ay puno ng pananabik, ngunit may bahid ng kaba. Kung gusto mong makahanap ng kwentong hindi pa naririnig ng iba, kailangan nating sumugal. Nang marating nila ang isang makitid na daanan, tumigil si Marco at itinuro ang isang lumang riles
na halos natatakpan na ng mga ugat at damo. Ito na yun, aniya ang kanyang mga matay nagliliwanag sa kabila ng dilim. Sa dulo ng rails, lumitaw ang isang inabandonang tren na tila isang halimaw na natutulog sa gitna ng kagubatan. Ang bakal nitong katawan ay kinakalawang na at ang mga bintana ay basag. Ngunit sa kabila ng kalumaan may kakaibang presensya ito. Parang may lihim na gustong ipahayag. Lumapit sila sa tren. Ang bawat hakbang ay nag-iiwan ng tunog ng basa ang putik. Nang hawakan ni Marco ang malamig na bakal ng pinto, bigla itong bumukas na parang inaanyayahan silang pumasok. Ang amoy ng kalawang at lumang kahoy ay sumalubong sa kanila. At ang loob ng tren ay puno ng mga sirang upuan at kalat na papel. Sa bawat sulok, may mga kakaibang marka na tila isinulat gamit ang kamay. Mga simbolo at salitang hindi maipaliwanag. Ang daming kwento na pwedeng magmula dito. Bulong ni Joy habang kinukunan ng video ang paligid. Ngunit habang abala siya, si Marco ay tila napako sa isang bahagi ng tren. May nakita siyang isang lumang larawan na nakasiksik sa pagitan ng sirang upuan. Nang pulutin niya ito, halos mabitawan niya ang flashlight. Ang larawan ay ng isang grupo ng mga kalalakihan na nakatayo sa tabi ng tren. Isa sa kanila ay pamilyar, ang kanyang ama. Napalunok si Marco at ang mga alaala ng pagkawala ng kanyang ama nung bata pa siya ay biglang bumalik na parang alon na sumasalpok sa kanya. Ngunit bago pa niya masabi ang anumang salita, may narinig silang kakaibang tunog mula sa dulo ng tren. Isang kaluskos na parang may gumagalaw. Joy, may narinig ka ba? Tanong niya takti. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Oo, mahinang sagot ni Joy. Agad na ini-off ang ilaw ng kanyang camera. Tumigil sila sa paghinga, nakikinig sa bawat tunog na gumagapang sa dilim. Ang ulan sa labas ay tila lalong lumalakas, ngunit sa loob ng tren, ang tunog ng kaluskos ay mas malinaw. Dahan-dahan silang lumakad papunta sa dulo ng tren. Ang kanilang mga flashlight ay naglalaro sa mga anino ng dingding. Biglang napahinto si Marco nang matapakan niya ang isang kahoy na tila masyadong malutong. Sa ilalim nito may nakita silang isang pinto na nakatago. Nang buksan nila ito, tumambad ang isang lihim na kwarto. Ang loob ay puno ng mga kahon na tinakpan ng alikabok at mga tela. Nang ilawan ito ni Joy, nakita nila ang mga laman, mga antigong alahas, dokumento at pera na mukhang galing pa sa ibang bansa. Smuggling operation, bulong ni Joy. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkagulat. Ngunit bago pa nila masuri ang lahat, naramdaman nila ang biglang paggalaw ng lupa. Ang tren ay tila umuuga at mula sa labas may narinig silang malalaking bato na gumuguho mula sa bundok. Joy, bilis! Sigaw ni Marco, hinila ang kamay ng kaibigan palabas ng kwarto. Ngunit sa pagmamadali, nadula si Marco sa basang sahig ng tren at ang larawan ng kanyang ama ay nalaglag sa dilim. Habang ang lupa ay patuloy na umuuga, isang tanong ang bumalot sa isip niya. Ano pa ang itinatago ng tren na ito? Ang ulan ay walang patid na bumubuhos, parang mga daliring walang sawang tumutugtog sa bubong ng lumang jeep na sinasakyan ni Marco at Joy. Malapit na silang makarating sa paanan ng Sierra Madre at ang makipot na daan ay tila isang pilas ng itim na laso na nilamon ng makakapal na ulap. Sa harap, hawak ni Marco ang manibela ng mahigpit habang ang mga mata niya ay mataman sa madulas na kalsada. Si Joy naman ay nakasandal sa upuan. Hawak ang kanyang kamera. Pinapanood ang mga patak ng ulan na dumadaloy sa bintana. Sigurado ka bang dito iyon? Tanong ni Joy. Bahagyang ikiniling ang ulo upang makita ang mukha ni Marco. Oo, sagot nito. Hindi inaalis ang tingin sa kalsada. May nakuha akong impormasyon mula sa mga lokal. Ang tren daw ay nasa loob ng gubat, mga 3 kilometro mula sa dulo ng daanan
At hindi ka ba nagtataka kung bakit walang gustong mag-usap tungkol dito? May bahagyang kaba sa boses ni Joy. Parang may tinatago ang mga tao. Ngumiti si Marco, ngunit may kirot sa likod ng kanyang mga mata. Sana ang mga misteryong ganito ang dahilan kung bakit tayo naririto, hindi ba? Nang makarating sila sa dulo ng daan, bumaba sila sa jeep at sinimulan ang paglalakad sa makitid na trail na naglalagos sa gubat. Ang mga puno ay tila mga higanteng nagbabantay, ang kanilang mga sanga ay nagkukubli sa liwanag ng buwan. Ang amoy ng basang lupa ay sumisingaw sa hangin at ang bawat hakbang nila sa putik ay nagiiwan ng malalim na bakas. Naririnig mo ba iyon? Tanong ni Joy, bigla tumigil sa paglalakad at nakiramdam. Tunog ng ulan, sagot ni Marco, ngunit alam niya sa loob niya na may kakaiba. Sa kabila ng ingay ng ulan, may naririnig siyang tila mahihinang yabag sa malayo. Hindi niya ito binanggit kay Joy. Ilang oras pa ang lumipas bago nila narating ang sinasabing lokasyon. Sa gitna ng makapal na gubat, natanaw nila ang isang lumang tren na halos lamunin na ng mga gumagapang na halaman. Ang katawan nito'y kalawangin, ang mga bintana ay basag, at ang mga pinto ay bahagyang nakabukas. Parang bibig na nag-aanyaya ngunit nagbabala. Ang creepy nito, bulong ni Joy habang kinukunan ng video ang tren, parang eksena sa horror movie. Eksakto, sagot ni Marco, sinikap na gawing magaan ang tono. Ngunit ang puso niya ay tila pinipiga. Hindi niya maipaliwanag, ngunit kung anong bigat sa dibdib niya habang nakatingin sa tren. Pumasok sila sa loob at agad nilang naramdaman ang lamig. Ang sahig ay basa at madulas. At ang bawat hakbang nila ay nagiiwan ng tunog na parang ungol. Ang loob ng tren ay puno ng mga sirang upuan, kalawangin na bakal at mga bagay na hindi na makilala dahil sa makapal na alikabok at lumot. Habang iniikot nila ang tren, may napansin si Marco sa isang sulok, isang kahon na puno ng mga lumang dokumento. Binuksan niya ito at ang unang bagay na nakita niya ay isang lumang ID. Nang basahin niya ang pangalan, natigilan siya. Marco? Tanong ni Joy. Lumapit upang tingnan kung ano ang hawak niya. Hindi makapagsalita si Marco. Ang ID ay pagmamay-ari ng kanyang ama. Isang lalaking nawala 10 taon na ang nakalilipas. Ang litrato sa ID ay bahagyang kupas, ngunit malinaw pa rin ang ngiti ng kanyang ama. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Joy. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Bago pa makasagot si Marco, narinig nila ang isang malakas na kaluskos mula sa likuran ng tren. Pareho silang napalingon, ngunit wala silang nakita. Tanging ang dilim na tila unti-unting gumagapang papalapit. May tao ba rito? Tanong ni Joy. Pabulong ngunit puno ng takot. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Joy at dahan-dahang umatras papunta sa pintuan. Ngunit bago pa sila makalabas, naramdaman nila ang biglang pagyanig ng lupa. Ang tren ay parang naniyayanig ng isang hindi nakikitang puwersa at ang tunog ng mga gumuguhong bato mula sa bundok ay nagsimulang pumuno sa paligid